Atin tayo ng birthday party at hindi tayo pwedeng walang dala. So, eto meron akong salmon fillet dito na fresh galing ng ating dagat na hinuli ng asawa ko. Samahan niyo ako at hulaan niyo kung ano yung aking lulutuin. So, ilalagay ko lang siya sa oven ng mga ilang minuto and then, ayun, i-debone na natin siya. So, we're gonna put it here for 15 minutes, 375 Fahrenheit. So, eto nga pala yung smoked salmon fillet na ginawa ng asawa ko guys last year. Isasabay ko na rin siya dun sa aking binibake. Actually, ayoko siyang masayang kasi syempre gagawa na naman siya ng mga bagong batch. So, ganito itsura niya. Ayan. Kasama natin siya dito. Luto na to ha. Luto na to. Kumaga parang iinitin na lang natin. Lagay natin sa ilalim. For waiting for the salmon, maghihimay ako nitong ating king crab. I mean, imitation crab. Hindi ako gagamit ng king crab for today's video kasi yung mga preserved kong king crab, gagamitin ko siya sa ibang okasyon. And etong klaseng imitation crab guys, sobrang dali lang niya kasi himayin. Oh. Gaganyanin nyo lang siya. Kung may idea na kayo kung ano yung aking lulutuin, comment down below. Alam nyo ba guys, dito sa Amerika, mahihiya ka kapag wala kang dala kapag pupunta ka ng partihan. Kasi 'di ba, parang tradisyon na sa kanila yung talaga na potluck. At least dito guys, kahit mag-sharon ka pagkatapos ng party, at least hindi ka mahihiya kasi 'di ba, may inambag ka. This brand nga pala guys, wala nito dito sa Nome, Alaska. Talagang kapag pumupunta kami sa big city, bumibili ako nito. And then, ilalagay ko lang sa freezer para meron akong gagamitin kasi ito talaga yung gamit ko kapag gumagawa ako nitong recipe na to. So, tapos na siya guys. Nahimay ko na siya lahat. So, habang nag-aantay-antay tayo sa salmon kasi nga, kagigising ko lang, di pa ako nag-aalmusal. Magbi-bagel muna tayo. Bagel with some blueberry cream cheese. Ay, ayan. And then, blueberry din yung ating bagels. Kain. Top. Actually, hindi tayo pwedeng kumain ng marami kasi i-reserve natin yung ating appetite mamaya sa partihan. Kaya, ito lang yung aking kakainin. Ito na. Okay. These are done. So, eto na siya. Nakikita nyo yung puti-puti na yan. Lumabas na yan. Okay na yan. Ito naman yung isang salmon na smoke. Talaga siya. Tingnan nyo. Oh. Ang bango-bango niya guys. Grabe. So, habang pinapalamig natin ang ating isda, ipe-prepare na natin ang ating rice mixture. So, eto, sesame seed oil. Maglalagay lang ako dito sa aking pan. Woo! Oo, diba? Bobo. So, eto ang ating kanin. Hindi na sushi rice ang gamit ko dito. Jasmine rice na siya. Kasi para mas tipid. Actually, dalawang pan ang aking gagawin. Pero dito ko lang siya hahaluin lahat. Now, I'm gonna add rice vinegar. 1/4 cup lang. Tapos, lalagyan ko pa siya ng konting-konti pa kasi medyo naparami ang aking rice. And then, I'm gonna add more sesame seed oil. At ang ating furikake. Then, maglalagay din ako ng sugar. And then, hahaluin lang natin siya. So, eto na ang close-up look pag nahalo na natin siya lahat. So, gagawa ako ng tapa kasi para dito sa bahay. Kasi yung mga anak ko, paborito to. Hindi pwedeng wala akong gagawin para dito sa bahay. So, ipa-flatten ko lang siya ng ganito. So, ayan, okay na. Na-flatten natin siya ng ganyan. Kailangan ganyan ang pagkaka-flat nyo sa ilalim, ha? Ayan. Now, akin nang i-debone itong ating salmon. Para make sure na wala talaga siyang tinik. Ayan, guys, oh. May tinik siya. So, ayan, na-debone ko na yung buong filet. Yung smoked salmon, yung kalahati din niya, na-debone ko na rin. Remix lang natin siya dito sa ating imitation crab. Then, ang ating smoked salmon. Lalagay tayo ng cream cheese. Then, maglalagay tayo ng QP mayo. Actually, tansya-tansya lang ako, guys. Ganyang karami. And I'm adding a little bit of sriracha for konting anghang. And then, imimix lang natin siya. Dalawang kamay gamitin nyo. Mag-gloves kayo kung gusto nyo. Or kung wala, edi wag. So, pagka ganito na itsura niya, guys, okay na yan. And then, nasa inyo kung gusto nyo pang bugbura ng maraming furikake ang inyong kanin. Now, ilagay na natin siya sa top. Ipa-flatten ulit natin siya.
Ayan, okay na yan. And then more furikake on top. More Kewpie mayo. Sushi sauce. More sriracha or anghang flavor. There you go, i-bake na natin siya. Ito naman yung dito sa bahay. I-bake lang natin siya na 15 minutes sa 375 degrees Fahrenheit. Alright, mainit, mainit, mainit. And here you go. That is yummy. I know. Here is the close-up look, guys. Ayan. Sarap niyan.